Magandang umaga, my dear brothers and sisters. Kumusta po kayo? And ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang isa sa mga mahalagang paksa na makuha natin patuloy sa Come Follow Me lesson nitong June 29 hanggang July 5. Andito na po tayo sa If the Lord be God, follow Him. No? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Sa 1 Kings chapter 18. Hanggang kalan kayo mga ngabayo sa dalawang sanga? Maparati nating natutunan, iba't iba lang yung paliwanag na we cannot serve two masters at the same time. Hanggang kailan kayo mga ngabayo sa dalawang sanga? Ibig sabihin, saan kayo? Saan tayo? No, yung ating debosyon, ang ating pananampalataya sa Diyos ba na tunay o sa Diyos na gawa ng tao ng sanlibutan? Ang Diyos na sasagot sa pamamagitan ng apoy, siya ang Diyos. No, dito ni makikita ang kwento dito. Na ang Panginoon, siya ang Diyos. May ugong ng kasaganaan ng ulan kasi naniniwala ang tao kung may dumarating na blessing. Pag may dumating na mga pagsubok, tila nawawala na yung ating pananampalataya sa Diyos. At we're asking for, totoo ba na may mga agam-agam na? Pero dito natin matutunan how to conquer that. How tayo magpapatuloy sa ating pananampalataya. Pumili ng tama, sumunod sa tunay na Diyos. As we continue to choose what is right, tayo sumusunod, no? Sa tahak ng daan na patungo sa ating tunay na Diyos. At nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatira pa at nagsabi, ang Panginoon siya ang Diyos. Na ating mababasa sa 1 King chapter 18 verse 39 na nakita ng taong bayan yung himala. Doon sila naniwala at sumampalataya. No, kapag tayo tumutok sa Panginoon, Kanya tayong gabayan at palakasin at pagpapalain. Ito yung mga matutunan natin sa araw na ito. Samahan niyo ba ako mga kapatid sa araw na ito na sabay-sabay po tayong matuto at may the Spirit of God be with us para na mabigyan tayo ng kalakasan at kaalaman, especially po ako na nagbabahagi at kayo po na nakikinig. May God give you the heart and ears to hear the Word of God, no? So sa ating topic po nito, nakarelate po ako nitong araw na ito. Gumising po ako ng maaga. Ay pagising ko after I read the scriptures, parang sabi ko, tingnan ko muna yung Facebook. No? Wala nang pong problema. Promotan natin yung information overload. No? Kung alam natin, di ba? Information overload, ito po yung informasyon na nilalagay natin sa ating isipan. Kapag nakapapanood po tayo, nakakabasa ng mga masasaya, naging masaya din po, merong impact sa ating brain na medyo naging masaya tayo, hanggang naging masaya tayo. Pag nakapanood po tayo ng mga trauma, nakaramdam din tayo. Napanood tayo na bubuli, nakaramdam tayo ng parang galit. Mixed emotion, kanya-kanyang emotion, depende sa ating nakikita at napapakinggan. Okay? So, nang pagising kong ganun, sabi ko, parang may pumasok sa isip ko, if this situation na ginagawa ko, pag gagawin ko to siya araw-araw, na pagising ko, bubuksan ko agad yung Facebook. Imagine pagbukas ko ng Facebook na ganun. Nakapag-spend na pala ako ng 20 minutes doon lang, no? Titingnan ko yung isa, din makikita ko yung parang curious ako, bubuksan ko, napapanood ko yung mga buhay ng ibang tao, no? Pamagitan ng content. At ako nakikita, imagine everyday. Kasi kung ano yung pinapanood natin at ano yung ano yung titingnan natin, yun ang nire-recommend, no, ng apps na yun sa atin. 'Di ba? Ito natawag yung recommendation. No, yun yung isa ngayon na binibigay sa atin. Kung puro spiritual yung pinapanood natin, yun yung magiging recommendation sa ating social media o pinapanood natin sa YouTube din. So, ang nangyari, sabi kong ganun, doon ako tumingin sa parang, alam mo yung last time yung merong Tacloban na something, di ba? May incident. Doon, pag titingnan mo maya-maya, yun yung i-recommend sa'yo. So may point dito, my dear brothers and sisters, pag ganun everyday yung ginagawa natin, imagine nag-iipon tayo ng ganung klaseng emotion. Either emotion of happiness, emotion of feeling blessed, emotion of serving others, o emotion na ayoko lang lumabas kasi feel ko hindi ako safe. Or emotion na
na galit tayo dahil sa mundo. Marami. So dito, natutunan ko, my dear brothers and sisters, na we need to make choices. Pagising pa lang natin. If we do it right, yung buong araw natin magiging maganda. Kasi wala naman tayong ambag sa kanila at wala din silang ambag sa atin. Ang concern ko lang kasi, pag scroll ka ng isa, okay, you look about church. Siyempre, after manood nun, mag-scroll ka. So, makikita mo iba namang mga emotion. So, kaya, sa pagising pa lang sa umaga, andun na yung mga emosyon na parang marami na tayong naramdaman. Mixed emotion na. So, nakakapagod agad. Diba? Imaginein mo buong araw mong ginagawa yan. Especially pag nagtatrabaho tayo at may gagawin tayo. No? So, paggawa ko pagtapos ko maligo, and then nagbihis, nagprepare, pumunta na ako dito sa aking computer, nagbukas, gumawa ng lesson. So, napagtanto ko na sometimes hindi tayo aware. Kaya binabalik-balik ko to. Na yung paglilingkod, sa dalawang panig, ay we're serving God, or we're choosing God, or we're choosing the world. Akala natin extravagant na talaga may pakita na masamang imahe para masabi nating pipiliin ko ang Diyos. Hindi. Yung mga maliliit na bagay, yung fragments lang, doon tayo nadadali, mga kapatid. No, sa mga simpleng mga bagay na yun. Kagandahan. Kasi sa bawat araw na tutunan ko to, siguro, I know na napapagdadaanan nyo na rin. And the same time, nakaka-relate kayo, mas more than siguro sa akin, no? Kaya sabay-sabay tayong natututo dito. No, na kung saan marirealize natin that this is the reality. Fragments, unti-unti. Kaya sa topic natin, kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod tayo sa Kanya, imagine kung gaano kaganda yung araw natin. Bibigyan ko po kayo ng example. Siguro mas may maganda pa kayong karanasan or halimbawa, you can share it sa ating comment section. Pagising sa umaga, we start our day with a prayer. Sincere prayer, hindi nagmamadali. Di ba? We open to God, we share to Him, to our Father in Heaven, yung gusto natin mangyari sa buong araw, mga positive na gagawin natin. As we do that, let's focus on that goal na gagawin sa buong araw. And then, we need to pray na gabayan tayo ng Diyos, no? Focus tayo dyan. Halimbawa sa akin, pagising ko, tayo ko sa, detailed yun mga kapatid. Pagising ko, sabi ko, when I pray, sabi ko, Heavenly Father, please guide me today, na after ko pong manalangin, before akong gumawa ng goals and plan, syempre nakipag-usap muna ako sa Kanya ng mga bagay na parang father and son na pag-uusap. After nun, binabanggit ko na kay Heavenly Father yung mga gusto kong gawin sa buong araw. This is po ay akin lang pong suggestion. You can modified po ito. No, improvise po, modified po ito. Depende po sa pangailangan natin sa araw-araw. Sabi ko sa kay Heavenly Father, after ko pong manalangin, magpe-prepare po ako ng aking breakfast. After ko po mag-prepare ng breakfast, mag-iinsayo po ako para sa aking health. After po ako mag-insayo, maliligo po ako. Tapos after ko pong ma-prepare, pupunta na po ako sa computer at gagawa ng lesson. After mag-ensayo, no? Sige, magawa ako ng lesson. After po akong gagawa ng lesson, ay gagawin ko po yung trabaho ko sa school bilang isang guro. Kung ano ba yung pinapagawa sa akin. After po nun, mag-prepare po ako para sa lunch. After po ako mag-prepare sa lunch, pag umuwi yung mga kids, mag-banding ako sa mga kids, no? After po nun, pupunta na po ako ng school ng before 12:30. Tapos, doon na po lesson. Naway po na Heavenly Father, gabayan niyo po ako sa outside world na mapanatili ko po yung standard, no, ng gospel po ninyo, yung standard na pagiging Kristiyano. After po nun, 2:30 yung uwian ko. So, after po nun, mag-prepare po kami sa part-time job na ginagawa namin ng aking member friend, no, na kapatid ko sa simbahan. Pagkatapos po nun, mga 6 or 7 o'clock, magdi-dinner na po. After po ng dinner, and mag-prepare na po, bonding with the family hanggang 9 o'clock in the evening. Tapos mag-prepare na po ako para sa prayer. Heavenly Father, gabayan niyo po ako sa araw na ito na aking gagawin. Na kung meron po mga divine intervention, tulungan niyo po ako na maging maayos,
maging spiritual, and may matutunan po ako at samahan niyo po ako kasi hindi ko po kaya mag-isa to. Yan. Tapos sabi ko po, Heavenly Father, na yan, magko-close na po ako, may dadagdag in the name of Jesus Christ. Amen. So, depende po yun kung ano po yung gusto nyong gawin sa buong araw. So, makita nyo po, when I started my day, I started my day right. But not all the time. No? I will be hypocrite na sasabihin ko sa buong buhay ko parang perfecto. Hindi po. May pagkakataon na minsan parang binabadali ko yung prayer. May pagkakataon na may mga challenges na dumarating. No? Pero as na ginagawa ko po ito, routine everyday, nagiging maayos, nakikita ko po yung miracles na Heavenly Father, na mga maliit na fragments na yan kung saan na-appreciate ko po sa buhay ko. Pinaplansya niya po yung daan ko, or piniprepare niya po yung daan ko na maging maayos, no? Pagkatapos ng araw, parang I feel good pa rin, no? So, prayer pa lang po yan. If you want to serve God at talagang piliin natin yung Diyos, talagang gumagawa tayo ng mga bagay. Kasi sa buong goal na ginagawa ko yan, pag may nakita ako mga kaibigan, oh Dave, sabay ka sa amin. No tayo, banding tayo. Sa isip ko, ito yung goal ko sa araw na to. Pag sumabay ako dyan, ano yung consequence? Saan ako hantong dyan? Kasi hindi naman pwedeng hinto ko yung oras tapos magsasabay ako. So, either I'll make an appointment or hindi ako sasabay kasi alam ko na yung end result nun. Masisira yung schedule ko kasi maglilingkod pa ako sa Panginoon. Magmi-missionary work pa po ako. Nakuha po natin, yun po ang kalagahan kasi minsan we're asking the guidance of God. Pero hindi tayo nag-goal setting sa buhay natin. Di ba? Kasi pag hindi tayo nag-goal setting sa buong araw, may maraming mga Diyos-Diyosan sa palibot natin na pwede tayong matempt na hindi natin nalalaman. Fragments ay maliliit lang yun. Di ba? Tulad sa akin kanina, hindi kasama yung pag-scroll ng Facebook. Pero ginawa ko siya. So, nag-spend ako ng 20 minutes na pag-akit ko pa kanina sa taas, bago ako nag-on ng computer, nag-scroll muna ako. Another 20 minutes, napakabilis po. Pag open mo pa lang, maya-maya magugulat ka na lang, inablink ko pa na, ay, matagal na pala tayong nag-spend ng time, no, sa social media or sa anumang platform. No, hindi lang binibase lang sa ganun lang, no, sa TikTok, whatever. So dito, my dear brothers and sisters, na yung challenge sa atin every day, kung paano natin gawin na maging productive yung araw natin, paano natin gawin na kung saan pipiliin natin ang Panginoon nating Diyos sa araw-araw nating pamumuhay. Hindi po siya madali, pero as we go in that routine, makikita natin yung kasiyahan kasi pinoprotect natin yung ating inner self, no, from the outside, kasi tinitira yung ating inner self eh. Pag natira na yung ating inner self, yung ating desire, yung ating mithiin, doon na tayo manglulupaypay, doon na tayo parang confused tayo, parang nawawala tayo. Pero pag everyday you started your day with a prayer, talagang totoong panalangin, yung hindi nang mamadali. Kung may trabaho ka na maaga, gising ka na mas maaga para makapagpanalangin ka, no? Makapagpanalangin tayo. After we pray, read the scriptures, 1 chapter a day. I admonish you, my dear brothers and sisters, 1 chapter a day. It will make a difference in your life. No? Mas maganda, hindi naman kailangan na you read beyond the line kasi hahaba yung oras. Okay lang yun pag retire na tayo. No? Pag wala kayong ginagawa, it doesn't mean na retire. Negosyante ka, malaki yung oras mo. Himay-himayin mo yung scripture. Pero pag may mga trabaho ka, 1 chapter, no? You just read it. At may papasok ng mga insights sa'yo habang nagbabasa ka. And after you done it, ma-feel mo talaga na, God, thank you meron akong 2 accomplishment today. Di ba? Kasi kailangan natin ng accomplishment para feel natin na may pakinabang tayo, feel natin na may ginawa tayong good today. Ano yung ginawa nating good? Nakapagpanalangin tayo ng mataimtim, ng specific, no? Pangalawa, nagbasa tayo ng banal na kasulatan kasi baka no, or doon no, nagko-communicate yung ating Diyos sa atin. Doon natin makikita yung mga sagot. Parang, uy, ito yung sagot sa problema ko itong verse na to. 'Di ba? Kung nagkukulang ka ng kaalaman, humingi ka sa Diyos. Siya ay nagbibigay ng karunungan, no? Sa James chapter 1:5 about prayer, 'di ba? Tinuturo namin yun sa back in the day sa mission James something 1 verse 5. Ngayon,
nakakalimutan, no? Pero nakuha po natin yung punto, my dear brothers and sisters, no? Na dalawang bagay na nagawa nating mabuti. Pangatlo, if we do mag-work ka na, and then if meron ka nakakausap doon, nag-share ka ng gospel, pangatlo na yon na plus points kay Heavenly Father. Diba? Na-accomplishment natin spiritually that day. Kasi habang tumatanda po tayo, we're looking sa spiritual accomplishments na eh. Hindi na sa mga temporal accomplishments. Pero mas maganda in our young age, are looking sa spiritual, no, na aspeto ng buhay natin. Alam nyo mga kapatid, tingnan natin, pag yung tao tumatanda na walang spiritual, na hindi ganun ka-strong yung spiritual aspect niya sa buhay, tingnan natin ang sa atin ngayon sa Pilipinas, 'di ba? That is why sabi ng Panginoon, we need to separate ourselves. We need na gumawa ng sarili nating pamamaraan, daan. Yung hindi yung kultura ng Pilipino, hindi yung kultura ng natin, no, na ginawa sa bahay, but it's the culture of God. Ito yung kultura ng Diyos na matutunan natin, no? Like sa akin, after kong gumawa nito, I said, God, thank you. Minsan pag gumagawa ko nito, parang manaramdam ako ng parang antok, o pause ko muna, tapos pahinga, tapos gawa naman, no? Kaya nagpapasalamat ako dahil binibigyan ako ng Diyos ng kaalaman. Itong kaalaman na po ito na aking natatanggap, ito po ay isa din sa mga paraan na natutuwa ako kasi yung aking utak natitrain siya na hindi ako magiging makalimutin, no, na magiging sharp siya kasi ginagamit ko rin ito sa pang-araw-araw ko, the way I counsel, no, sa mga tao, the way I give advice, the way ako magsalita, na nagagamit ko ito, no? So yun po yung sinasabi na kung ang Panginoon mo ay Diyos, sumunod tayo sa Kanya sa simpleng mga bagay na yan, nagkakaroon tayo ng chain of effect every day, no? Nagiging maganda hanggang nagiging strong tayo. If matempt tayo at mahulog, it's easy for us to go back kasi nasanay tayo. Sabi ko sa kaibigan ko, iba yung temptasyon kaysa ginusto natin. Ano ibig sabihin ng temptasyon at ginusto natin? Nakita mo yung dumaan ka, sinabihan ka ng kaibigan mo na close kayo talaga. Pero yung na-tempt ka, halimbawa, na uminom ng iced tea or ng mga hindi may kape pala to, 'di ba? Mga ganon. Ay, yung cake may kape pala to. 'Di ba? Pero nainom mo siya. Pero iba yung sinadya mo kasi mamaya-maya pupunta ako dun sa tindahan, bibili ako ng kape kasi wala na may nakakakita. O, 'di ba? So iba yung pinagplanuhan sa na-tempt ka. Kumain ka, inimbita ka, hindi ka na nagtanong. Kumain ka, may kape pala to, may alcohol pala to. Yun yung temptation para sa akin. Pero yung ginusto, may kape pala to, ang sarap Okay, kumain ka pa ng kumain, o uminom ka pa ng uminom. So, yun na yun. Anyways, balik tayo sa ating pag-usapan. So, hopefully that makes sense, my dear brothers and sisters, that the fragments of sin ay konti-konti lang. Pero hindi natin namamalayan na doon na pala yung pupunta. Dapat maging aware tayo, maging vigilant tayo. We need to guard our heart, our desire every day para magbago ulit. Kanina parang napaka-low ng aking feeling. Parang sabi ko, parang hindi maganda yung feelings ko. But sabi ko, I need to repent. I need to start all over again. No, I need to pray. I need to do the come follow me para bumalik. When I share these things sa inyo, yung karanasan ko kanina, nakaramdam ako I felt good. Kasi nakakapag-unleash ako ng burdens ko. At nakakatulong din ako sa mga nakikinig ngayon. I am so happy. Sabi ko nga, kahit na may 5 lang na nakikinig sa akin, masaya na ako doon. No? Bago lang po tayo lumipat sa channel na ito. And nagpapasalamat po ako sa mga individual, no? Sila, hindi ko maisa-isa yung kayo, pero kilala nyo kung sino kayo na nag-message, nanood. Nakita ko yung ating tingnan ko dito nga, yung mga nanood sa atin. Meron tayong unang video natin is 35, no, 19, yung pangalawa, yung pangatlo 16, at ngayon yung pang-apat is 12. Ako po'y masaya. Sabi ko nga, kung may isang taong nakikinig, magpapatuloy po ako ng paggawa.
Kahit wala po nakikinig kasi nagbago o whatever, magpapatuloy po ako kasi ito po yung bithiin ko. Dito po ako lumalakas din. Lalo na po pag may nakikinig, lalo na po pag tayo-tayo ang natututo sa ating adikain, no, na maglingkod sa bawat isa. Kasi may mga kapatid po tayo talaga na I am grateful, no, nagagamit nila ito sa kanilang lesson sa every Sunday or sa mga lesson nila sa Camp Follow Me din sa kanilang every word, no. So thank you so much. Ako po'y lubos nagpapasalamat sa inyo. Nandito pa rin po kayo, no. Andito pa rin po ako, and many years to come, no, nasabay na tayo po ay magsasama-sama. Okay. So ang Panginoon, kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod tayo sa Kanya. So sa 1 Kings chapter 18 ay nangyari sa panahon ni Haring Ahab at Reyna Jezebel. Ito yung hari sa Samaria. Ayun, kasi hinati yung Israel sa Jerusalem at Samaria. So dito naghari si Ahab at ang kanyang reyna na si Jezebel. Ano nangyari? Isa sa pinakamadilim, ayun, pisa pa lang madilim na panahon sa kasaysayan ng Israel. Dahil sa impluwensya ni Jezebel, kaya may mga anak kayo, huwag yung pangalang Jezebel, ano? Maraming Israelita ang tumalikod sa Panginoon at nagsimulang sumamba kay Baal. Kung makikita natin, back in Egypt, no, napaka-strong. May mga siguro sumamba din sa mga god ng mga Ehipto, pero makita natin sa story, di ba, napaka-strong nila. Kasi, dito rin makikita pala na kung may mga oposisyon, may paghihirap, doon na malakas yung ating pananampalataya. Pero dito, dahil sa mga Israelita na kasi nakalabas na sa ng Ehipto and then they are free, they think they are free. So, pag andun pala tayo sa Bugana, o tawag sa amin is Bugana, or sa panahon ng plenty or maraming blessing, doon tinitest yung ating katapatan. So dahil doon sa mga blessing na tatanggap nila, free sila, wala na silang hindi na sila alipin ng Ehipto. Ang mga Israelita mismo, no, ang pumili na tumalikod sa pagsamba sa Diyos at sinamba nila si Baal. Ang Diyos ng ulan, Diyos ng bagyo, at pagkayabong ayon sa paniniwala ng mga Kananiyo, mga Canaanites, no? So naniniwala sila sa Diyos ng ulan. Pag umuulan, sinasamba nila. Pag bumabagyo, sinasamba nila na bilang Diyos. At iba't iba pa. Di ba noon, pag may nakita lang tayong imahe, no, nang bata pa ako, grabe, dinudumog ng tao. Panatik ang tao. Pero mali. Dahil agrikultural ang kanilang pamumuhay, naniniwala ang marami na si Baal ang nagbibigay ng ulan at masaganang ani. Parang it reminds me sa isang grupo sa Pilipinas na, di ba, they believe in the God of rain, the God of ano ba yun? Parang nature. Pero hindi yun sa Heavenly Father. Naniniwala sa mga ganun lang. No, meron din sa ibang mga lugar ganun din, no? Na Moana na movie, 'di ba? Naniniwala sila sa God ng mga ganyan. So, hindi pala ganoon. No, iyon yung hindi gusto ng Diyos. So bilang babala sa kanilang pagtalikod sa Diyos, ipinahayag ni Propeta Elijah na magkakaroon ng tagtuyot sa loob ng 3 taon, 3 years na tagtuyot. Naku po, dito nga sa Pilipinas, 1 linggo lang na tagtuyot, parang ayaw na natin, di ba? Yung, di ba, may mga bagyo, nakaranas kami noon 1 week na talagang blackout. No, pero may mga pagkain na mabibilhan, mabuti na lang 1 week. Makakapag-survive tayo. Mayroon ding ibang mga dilubyo na dumating sa atin sa ibang mga lugar na 1 buwan. No? Or mahigit. Pero 3 taon at kalahati, makakapag-survive ba tayo nun, mga dear brothers and sisters? Diba? Imagine natin, pero bakit binigay yun? Dahil sa sobrang katigasan, pero hindi sila winasak ng Panginoon tulad ng ginawa ng Panginoon sa Sodom at Gomorrah. Dahil mahal niya, hindi lang rin mahal niya ang mga Israelita. Ito'y kanyang pinagtipa ng tao.
Instead of that, no, nagpadala ang Diyos ng tagtuyot. 3.5 years. Saan tayo kukuha? Wala namang canned goods that time. I don't know lang, ano? Saan tayo kukuha? No, pwede siguro maangkat sa ibang nasyon para tulungan tayo. Walang ulan na bumagsak sa lupain. No, kung ating makikita sa Santiago chapter 5 verse 17. Habang tumatagal ang tagtuyot, lalong lumalala ang gutom at paghihirap ng mga tao. Grabe, no? Habang tumatagal, siyempre, siguro 1 week okay lang, meron pa silang reserve. 2 weeks, 3 weeks, isang buwan. Matagal na yon. O pinakatayog pag self-reliance ka. Pag may mga imbag ka sa bahay mo, 6 months. Pero pagdating after 6 months, malala na yon. 1 year, 3 taon kalahati, no? Pero sa kabila nito, alam niyo po yun, gaano katigas ang ulo ng mga Israelita that time? Sa kabila nito, marami pa rin ang nag-aalinlangan kung sino ang kanilang susundin. Grabe, no? Yun yung pinakita, Mismo si Elijah nagsabi sa kanila, nakita nila siguro. Di ba nakita nila nagsabi si Elijah na ang Panginoon ay magbibigay ng salot sa atin, tagtuyot ng 3.5 taon. Teka, meron pumasok sa isip ko, my dear brothers and sisters. Exempted ba dito yung mga masabi nating mga faithful? Exempted ba? Hindi. Bakit may bagyo? Kung may bagyo ba, maliligtas lang yung mga faithful? Di ba? Yung mapapahamak ba? Yung mga masasama lang? Hindi. Both the faithful and the unfaithful servant at mga tao ay napapahamak din. Nasasaktan din. No, na naapektuhan. Di ba pag magbaha, yung baha ba, merong, ay, excuse me, ay member pala to, or ano pala to, dito na ako dadaan ha, excuse lang ha, sorry. Walang ganun. Di ba ang baha, walang sinasanto kahit membro ka at hindi membro. Faithful ka man at hindi faithful. Membro ka man, di ba? So dito nakikita, parang pumasok sa isip ko na, minsan kasi, parang meron tayong hindi magandang, ano man tawag doon, parang kiniklaim na pag ay mag-membro ako, hindi ako maano ng mga salot. Di ba? Nang bumaha sa amin, bumaha din sa amin. Nang malakas yung baha. Yung bahay namin, no, sa loob ng bahay namin, talagang agos talaga yung tubig. No, kasi nag-stuck yung yung gutter. So po natin, my dear brothers and sisters, these lessons help us realize na yung mga nangyari sa buhay natin, kung ano yung mga dilubyo na dumarating na bagyo, tayo din naapektuhan. No, hindi naman natin kiniklaim na tayo faithful members. Kasi pangit naman yung, kami, maliligtas kami lang. No, hindi po. No, lahat-lahat tayo ay maapektuhan. Pero yung kagandahan is the attitude that we have na harapin ang mga nangyayari na mga sakuna sa buhay natin. Amen. Di ba? Kung hindi ganun kalakas yung iyong faith pagdating ng mga sakuna, i-blame mo kung sino, i-blame mo yung Diyos. Pero pag faithful yung isang tao, pag dumating yung sakuna, makakaahon, tumitindig at naniniwala pa rin. Tama po ba? So sa gitna ng krisis na ito, inutusan ng Panginoon si Elijah na tipunin ang buong Israel at ang mga 450. Take note po dito merong 450, 450 na propeta ni Baal sa bundok ng Carmel. Grabe yung mga propeta nila. Si Elijah yung nag-iisang propeta ng tunay na Diyos at ang propeta ni Baal ay mayroong 450. Bakit ganun? No? Doon naganap ang isa sa pinakadakilang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa lumang tipan. Doon pinakita ng Diyos, no? Ito yung 450 na mga propeta ni Baal na nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito yung sinugo ni Baal. Nakakalungkot. Mga Israelita yon, mga pinagtipan ng tao. Ito, si Elijah, yung propeta ng totoong Diyos. Ang layunin ay hindi lamang magpakita ng himala, kundi tulungan malaman ng mga tao kung sino ang tunay na Diyos na dapat nilang sundin. Diba sa buhay natin, kung saan tayo nakakapabor, minsan bilang tao, nakakalimutan natin yung covenant natin. Parang
binababa natin yung ating prinsipyo, ang ating dignidad, yung ating pagiging anak ng Diyos sa mga simpleng bagay. Tulad ni Esau, binenta niya kay Jacob, no? If I'm right, no, kakalimutan kasi ako, di ba? Si Esau binenta niya kay Jacob ang kanyang birthright dahil sa gutom lang. Bilang tao nakita natin dito, 400 na propeta. Bakit sumamba sila kay Baal? Kasi they felt na masagana yung kanilang ani. They felt na hindi nila kailangan yung Diyos, na tunay na Diyos. Mas gusto pa nila si Baal kasi ito'y nakakatulong daw sa kanila na umunlad ang kanilang lupain, maging masagana at marami silang anihin. Now, in our days, kung makita natin, no? Kalakaran, korupsyon, mas gusto pa. Kasi doon nagiging progress, makakabili ng sasakyan, makakabili ng bahay. Okay lang kasi they felt na in the end may pagsisisi din. They felt na wala namang Diyos eh. O naniniwala sila sa Diyos, but they said na naniniwala ako sa Diyos pero maintindihan ako ng Diyos pag gumawa ako ng mali. Diba? Pag magkurap ako, papatayin ko yung mga tao. Pag gumawa ako ng mga sugal, papatayin ko yung mga libu-libong tao. No? Maraming nagsusuicide, maraming nawawala sa loob, maraming naghihirap. Wala silang pakialam. But iba doon, they believe in God. May akong kakilala na gano'n. He believe in God, pero hindi niya kayang iwan ng gano'n. No? Sinisave niya yung family niya, pero pinapatay niya yung pamilya ng ibang tao. Do you think gusto ng Diyos yun? Diba? Gusto ng ating Ama sa Langit na gano'n ang mangyayari? Hindi. Sabi nga, hinihintay ng ating Panginoon na ma-rip yung kanyang galit. At sa huling araw, susunugin sila. Imagine 400 na propeta laban sa isang propeta. Bakit? Kasi yung propeta na si Elijah, yung pinapangaral yung tama. Kasi yung tao gusto natin na lahat ng sinasabi sa atin magaganda, flowering words. Di ba? Pag ako sinusulduhan dito, no, pag ako nang umihingi sa inyo ng mga anong tawag doon, yung mga sponsorship, lahat ng mga magandang bagay sasabihin ko dito kasi baka mawala kayo eh. Di po ba? Am I right? Bakit natin sinasabi to? Many are called but few are chosen. Kaya sinabi ko, the chosen disciples tayo. Kahit may mga kakulangan tayo, kahit may mga kahinaan tayo, nagpapatuloy tayo. This is the right thing. Hindi dumating ang Diyos dito para lang magsabi ng mga gandang bagay. Nag-talk ako na when I was a bishop sa isang branch. Sabi ng isang member, President, when you said, bold ba? Sabi niya, parang hindi maganda. Sabi ko, hindi mo naramdaman yung pagmamahal ko. Naramdaman mo yung pagiging bold ko. Sabi ko, if ikaw maging bold sa akin kasi nakikita mo na sama-sama akong kalagayan, gumagawa ako ng masama, ayayakapin kita at sasabihin, maraming salamat kapatid. Dahil tinulungan mo akong maligtas sa ganitong sitwasyon. Halimbawa, nakita mo ako, umiinom ako, naninigarilyo ako dahil na-offend ako or nawala ako sa direksyon ng Diyos, na isa akong dating leader, pinuntahan mo ako araw-araw, hindi para uminom, pare pa konsensya sa akin. Kasi sabihan mo ako, mahal kita, President, bilang kapatid, bilang nakakatandang kapatid. Araw-araw yun. Kasi pag araw-araw mong gagawin, makakaramdam yung tao ng pagbabago, naramdaman yung pagmama at sinama mo ako na mag-missionary or kahit na may pagkukulang ako. Magpapasalamat ako habang buhay sa'yo. Kaysa sasabihin mo sa akin, oy, okay lang yung ginawa mo, President, uminom ka dyan. Dati kang brand President, bulangya ka, bastos ka. Wala. Diba? You judge me, and then you condemned me, and then hindi mo ako niligtas. Diba? Kaya gusto kong habang nagtuturo tayo, natututo ako dito eh. The truth will set us free, sabi ng Panginoon. At ito yung katotohanan. No? Na yung mga tao mahilig sa appreciation. Mahilig na sinasabihan sila na, ay, ang ganda mo. Okay, pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Pero wag mong kalibutan na mag-abuloy dito sa simbahan, ha? Kasi yung abuloy niyan, 20%. Meron siyang sahod, 100,000. Binibigyan niya sa simbahan, 20,000 a month. May sahod na ako. Pag ganun yung ating paugali, walang mangyari. Hindi simbahan ng Diyos yun. Imagine natin, yun yung nangyari kay Baal eh. Kasi gusto ng tao na mabless sila. Kaya sinasamba nila yung
mga bundok, sinasamba nila yung bagyo, sinasamba nila yung ulan, pati yung mga puno. 'Di ba? Imagine natin 400 na propeta pa yung pinili ng mga taong 'yun. Sa buhay din natin ganun. 'Di ba? Gina-justify natin yung mali para magiging tama. Hindi po ako included doon, lahat po tayo. Tayo po lahat dito ay suspect. Suspect para magbago. Kasi pangit naman sinasabi, oy sila lang yun, hindi ako kasama doon kasi mabuti ako. That is hypocrisy in the sight of God. Diba? Napaganda po ng topic na to. No, kung hihimay-himayin lang natin at we make na matuto. No? So sa 1 Kings chapter 18 verse 21, ito ay nakasulat. At si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mangangabayo sa dalawang sangang magkaiba? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, ay sumunod kayo sa Kanya. Sabi ni Elias sa kanila. Hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog, sabi nga. Kailangan natin piliin kung naniniwala tayo sa Diyos, sundin natin yung Diyos kasi hindi niya tayo pababayaan. Naniniwala sa kabila, di doon tayo. Hindi pwedeng black and white. No? Pag sa Diyos, sa Diyos. Pag doon sa kabila, kasi ito yung gagawin ni Elijah, susunugin niya yung mga tao na 400 na mga propeta. Na ito ang sentrong mensahe ng kabanata. Hindi maaaring hati ang ating katapatan. Hindi maaaring sabay nating sundin ng Diyos at ang mga bagay ng mundo. But the question is, madali ba? Hindi po. Naranasan ko po yun sa buhay ko at sa iba pang mga buhay ng mga Latter-day Saints, ng mga faithful na mga Kristiyano. Hindi lang membro, kahit hindi membro. Hindi po madali yung pagsunod sa Diyos. Kasi dito natin makikita yung mga kamalian natin. Dito natin makikita yung mga gusto nating gawin sa buhay, pero hindi maganda pala. May mga ganun tayong episode eh. Yung mga pasaway, di ba? Gusto nating gawin to, pero hindi siya maganda. But we need to do what is right. Itakwil natin yon. It will not take days, hours, hindi po. Matagal. Kasi being hard-headed, no? Natututo tayo. Kaya kailangan natin intindihin yung iba kasi nasa process din po sila ng pagbabago, ng change. Instead of bullying them, instead of pointing fingers to them, let's help them. No? So punta na po tayo sa 1 Hari chapter 18 verse 24. At ang Diyos na sumagot sa pamamagitan ng apoy, siya ang maging Diyos. Hinayaan ng Panginoon na makita ng mga tao ang malinaw na katotohanan upang mawala ang kanilang pag-alinlangan. Sige, sabi ni Elijah, kung sino makagawa ng apoy, ano man yan, dito natin malalaman, siya yung tunay na Diyos. At anong nangyari? Na magkagayoy bumaba ang apoy, nating mababasa sa 1 Kings chapter 18 verses 38 hanggang 39. Nang magkagayoy bumaba ang apoy ng Panginoon at tinupok ang handog. At nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatirapat, nagsabi, ang Panginoon, siya ang Diyos. No? Tinupok ang handog na ginawa ni Elijah. Kaysa sa mga handog siguro ng mga 400 na propeta. At ang mga tao ay nagpatira pa. Kasi, minsan gusto ng tao na makita yung result. Makita nila yung himala bago sila magtiwala. Even sa panahon ni Jesus Christ. Gusto nila yung magtitiwala kami sa iyo kung bababa ka sa krus. Magtitiwala kami sa iyo. Pag dumating na yung panahon na si Jesus Christ ay pinako na, wala na yung mga taong libo-libong, hindi sila gumawa ng hukbo para iligtas ang Diyos na andun sa krus. Bakit? Takot. Kasi wala na yung mga pinakitang mga miracles eh. Bilang tao nakakaramdam tayo ng ganon. Kaya, kailangan natin mag-restitute. Tulad ni Peter, 3 times siyang dininay ang Diyos, wala siya, hindi niya niligtas yung pangako niya, mamamatay siya kasama ng Diyos, hindi nagawa yun. Kaya alam ng Diyos being human, natakot din tayo, natatakot tayo, matapang tayo ngayon, pero yung will natin, nag-iiba-iba. Depende sa sitwasyon at depende sa nangyayari sa atin, the current event. Kaya si Peter, dininay niya yung Diyos, hindi siya nagpakamatay kasama ng Diyos, pero anong ginawa niya? We're looking the brighter side ng story. Binawi niya. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, Peter, do you love me? Sabi ni Peter, yes Lord, I love thee. Feed my sheep, sabi ng Panginoon.
Ibig sabihin ng feed my sheep, do a missionary work. Magbahagi ka. Tulungan mo yung mga kapatid mo. 3 times tinanong ng Panginoon sa kay Peter. Hanggang sa ikatlong pagkakataon, nabawi ni Peter at naging tapat siya. At ibinigay niya yung buhay niya. Sinil niya yung paging katapatan niya sa buhay niya. Imagine natin. So hindi yun katapusan ng lahat. Pero meron na yung pagbabago. Kaya yung mga tao sumamba. No? Sa Diyos dahil nakita nila yung apoy na bumaba at tinupok yung handog. Dahil pinapakita ng Diyos dito yung kanyang kapangyarihan, binibigyan tayo ng pag-asa. Huwag tayong tumingin sa mga mali natin, kung ano tayo nun. Titingnan natin yung kagandahan ng kinabukasan at ng present, because I can choose to be happy today. I can choose to be self-reliant. I can choose na sabihin ko sa sarili ko, I'm not a servant ng ibang tao. Mayroon akong kalayaan na maging masaya. Mayroon akong kalayaan na piliin na magtrabaho para maging self-reliant ako. Meron akong kalayaan na matulog ngayon na mahimbing. Meron akong kalayaan na tumulong sa iba. Gusto kong ibahagi ito. Yung akin advocacy, yung akin hadikain. No, na ipalaganap yung tunay. No, hindi fake, kundi tunay. No, na tinatawag nating pananampalataya. Na tinatawag nating tunay na buhay na pagiging Kristiyano. Hindi yung fake. No? Maraming fake ngayon. Makita din natin yan sa loob ng simbahan. Nalala ko nung pumunta kami sa templo ng Cebu. Sabi hindi ko mag-gets sabi ng isang member na nag-attend doon, sabi niya, wala pa kayong plastic dito, sabi nang nag-attend sa sa distribution center. Nakaupo akong ganun, sabi ko sa kasama ko sa district president noon, sabi ko, ano yun press, anong sabi? Wala daw plastic, marami daw sa branch, sa ward nila yung plastic. Tapos hindi ko mag-gets, sabi ko, maraming plastic sa ward nila. Nagbebenta ba doon ng plastic? So, kinonfirm ko, ano ibig sabihin nun? Marami bang nagbebenta sa simbahan ng plastic? Wala naman na. Sabi niya, yung plastic daw is yung tao. Sabi ko ganun, gets ko na. It is real, tao. Kasi takot tayong harapin yung katotohanan. Kaya pag ako magsalita sa branch during classes, parati kong binabalik yung 4 na daliri ko sa akin. Parang nagbabahagi ako, sabay-sabay. Hindi ko sinasabing kayo, tayo. Na para matuto tayo sa mga kamalian natin. Tulad ng sinabi ko last Sunday, they pointing David as masamang tao. They pointing David na, wala na yan. Kita mo, the Lord's anointed, tapos nagkamali. Kung yun yung, ikaw isang hari, kung yun yung kapapahamak mo, isusulat mo pa ba sa Biblia yun? Isusulat mo pa ba bilang isang scripture? Bakit sinulat? Para tayo matuto. Nagsakripisyo yung tao, yung kahihiyan niya, para tayo matuto. Instead na i-murder natin yung tao sa kasalanan, baka doble-doble pa yung pagkakamali na nagawa natin. Di po ba? If wala magsasalita ng ganon, sino yung magsasalita? Hayaan na bala natin, i-condemn nila yung mga propeta. I-condemn nila yung mga taong nagkasala. Sabi ko, even Abraham, Isaac, Jacob, lahat nagkakamali. Even Moses killed the Egyptian. Di ba? Even the Israelites killed childrens when they conquered the land. I don't know if they killed, but sinabi dun sa scriptures, walang may iwan, kahit baka papatayin During the Noah's event, maraming namatay na tao. Bakit gina-justify? Diba, parang pinupoint natin yung finger sa mga tao. Binigyan natin sana ng pagkakataon na magbago. So I'm telling this, my dear brothers and sisters, to us to learn na inside the church and outside the church, we need to stand. Especially sa loob ng simbahan. Kasi magkakapatid tayo Sino ba yung maglulukuan? Tayo pa din. Kasi pag i-correct mo ako, sobrang tuwa ako nun. Diba? Kasi makikita ko pa yung mga mali ko. Kasi everyday, gumagapang din ako sa challenge. Challenge sa buhay. No, na talagang laban yun Paglabas mo pa lang, may makikita ka na. Diba? Kasi yung mata natin. Pero paano natin i-conquer yun? The point is, may kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan ng mga temptasyon at trials sa buhay. Doon tayo tumuon. If hindi natin kayang tulungan yung ibang tao. Diba? So, go back tayo. So, dito pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. No? Na doon naniwala yung mga tao. Kasi bilang tao, gusto natin ng result. Diba?
So sa 1 King chapter 18 verse 41, ano naman dito? May ugong ng kasaganaan ng ulan. After nun, pagkatapos ng pagsunod at pagsisisi ng mga tao, o balikan naman natin, pagsunod at pagsisisi. Dalawa po yun. Tayo'y sumusunod na kasi nagbago tayo eh. Ang pagbabago, ang kasunod nun ay pagsunod. Yung mga anak natin, pag pinapalo natin, sumusunod, tapos we feel comfortable kasi alam natin that they are in the good track. Pag may pagkain sila. Kasi yung pagsugo sa kanila, pag sinabi natin sila, bili ka ng patis kay nagluluto ako dito, hindi ko maiwan, nagdadabog minsan, di ba? Kaya may palo pa in our time. Pagbalik, yung pagkain sila, sarap-sarap ng pagkain habang umiiyak, no? Tapos nilagyan mo ng pulbo yung likod, di ba? Namiss ko yung mga panahong yun. Actually, lumaki po akong walang nanay. Hindi po dahil naging bitter ako. No? Kaya namiss ko yung mga panahon na ano bang grade 3? Ano ba yung edad ng grade 3? Hanggang grade 3 kasi umalis na si mama before grade 3 na nagkahiwalay sila ng parents ko. So grateful po kayo na meron kayong mga parents. Ako, doon ako nagsimula na hindi naman po pagiging parang sugar coating kay Heavenly Father. Doon nagsimula yung aking closeness kay Heavenly Father. Kasi imagine natin introvert po ako. Nasa kwarto lang. And then wala akong parents. No? Yung nag-aaruga po sa amin dulot lola at yung tiyahin kong terror. So, nagkaroon ako ng magandang relasyon sa Diyos. Kaya sabi ko, when I was a kid, Catholic po kami, no? Kami sa pamilya. That is why gusto ko talaga maging pare. Doon ako ka-close kay Heavenly Father. Kaya nang nag-mission ako, na-found ko yung simbahan, na-found ko yung eternal life, na-found ko yung eternal marriage, hanggang dito na po ako. Kaya yung advocacy to teach andun. Advocacy of celibacy, advocacy of the truth na binabahagi ko po andun. Hindi ko po niwawala. Kasi napakaganda po mamuhay sa mundong totoo. 'Di ba? Pumunta ka sa isang bahay, ang ganda-ganda ng kain mo. Tapos nililiba ka. Anong feeling nun? Kaysa sa bahay, na sinasabi ko, yung lakas ng kain mo ha. Pero totoong mga tao, mas gusto ko po yun. Mas gusto ko po yun. Amen talaga. No? So, dito, pagkatapos ng tao nagsisi, bumalik sila sa Diyos. So, pagsunod at pagsisi. Kailangan po natin yon. Kasi kanya-kanya naman tayong tinatak na buhay. Ako, preacher po ako. Nagtuturo ako. Ito yung aking advokasya. Kayo naman po, worker. Kayo yung nagbabahay-bahay. No? Balang araw, if full-time na po tayo dito, God permit, no? In God's name, in God's grace, makapagbahay-bahay po tayo sa mga kapatid po natin, pamilya na makapagbahagi. No? Sama ko yung anak ko kasi lumalaki na. It's a time kasi pag magbahay-bahay pwede naman. Pero yung oras lang, no? At pagpili. Kasi wala namang rason. I don't want to make a reason, no? Gusto kong i-share sa inyo, magiging din to, no? Magiging lesson din to. Wag po nating sabihin dahil busy tayo, hindi po yung rason. Kaya po sa akin, pwede ko pong i-justify na busy ako. Nagtatrabaho ako, may 4 akong anak, nag-aaral pa ako, tapos gumagawa ako ng Come Follow Me, tapos every Sunday, nagtuturo ako simbahan, tapos marami akong rason. Maniniwala ka talaga na, no? Busy si Brother Dave. Pero, naniniwala din po kayo na kaya ko pa din gumawa ng missionary work sa linggong ito. Di po ba? So, naniniwala ako sa buhay. If you want success, gawin natin. Gusto ko mag-missionary work, hindi po yun rason. Talagang naniniwala ako sa buhay. Mabibigyan mo yun ng time. Di ba? Pag may gusto nga tayong bilhin, uy, bagong cellphone, may pera ako dito. Kahit na anong mga busy ng schedule natin, nagagawa natin bilhin. Makapag-travel pa tayo ng isang oras para lang makuha yung cellphone na yon or ticket na yon sa concert or damit na yon. Di po ba? Am I right? So, naniniwala pa ako sa buhay. Wala pong rason. Di ba? Nagawa nga ni Noah yung ark ni Nephi yung sasakyan dagat at ng mga Coriantumr, brother ni Coriantum, yun, di ba? Sa pag-travel na sa sea. Mahonri Coriantumr. Okay. So, dito na po tayo. So, dumating na yung ulan, naging masagana na sila. Ang pag-alinlangan ay nakahadlang sa espiritual na paglago. Sinabi ni Elijah, hanggang kailan kayo mga gabay sa dalawang sangang magkaiba? Ang mga Israelita ay hindi ganap na tumalikod sa Diyos. Ngunit hindi rin sila ganap na tapat sa Kanya.
Gusto nilang sumamba sa Panginoon habang umaasa rin kay Baal. Ito yung natawag na hindi faithful. No, makita din natin sa isang relasyon, di ba? Hindi faithful. Yung parang naniniwala sila sa Diyos, pero hindi naman sila tumalikod sa Diyos, pero naniniwala sila kay Baal. Yung parang member ako ng simbahan. Let's do a perspective nito para mas maintindihan natin. Member ako ng simbahan, pero tumataya ako sa loto at sa wedding, baka manalo ako. Nakarelate ba? Member ako ng simbahan, pero ano ba yun? Dadaling ko yung anak ko dahil parang nakulam. O lalagyan ng, sabi mo ito, mapapaluya. Lalagyan ng luya. Tapos maghihikap pa. Diba? O, dadaling sa albularyo. Nakarelate. Ano pa? Membro ako ng simbahan, pero naniniwala ako sa, ano nga tawag doon? Sa, uso pa ba yun? Yung mga every morning, o ikaw, Sagittarius, yung mga ganun, ikaw, Pisces, ba yung araw na ito, magiging maganda yung araw mo, ikaw, Sagittarius, na magiging gwapo ka. Naniniwala ba tayong ganun? O, di ba? Ganun siya. Hindi tayo tumalikod sa Diyos, pero naniniwala tayo sa mga ganun. O mga feng shui. Oy, ako'y isang Kristiyano, pero naniniwala ako dito, pag nilagay ko dito, ay magiging maganda yung araw ko. Di ba? May mga ganun. So, hindi naman maganda siguro yun sa harap ng bahay mo. Nakatiles tapos basa parati. Siyempre, ilangan, maka-aksidente ka nun. Di ba? Obviously. Pero pag alam mong tama naman, naniniwala tayo. Hindi po maganda yun. Kasi pinapakita natin sa Diyos, mas namamangka tayo sa dalawang ilog. Di ba? Lumalapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga labi, pero malayo ang ating mga puso sa Kanya. So, sa ating panahon, maaaring ganun din. Ito kapag gusto nating sundin ang Ebanghelyo, ngunit mas pinipili nating sundin ang popularidad at opinyon ng ibang tao, tukso at impluwensya nila. Hindi humihingi ang Panginoon ng kalahating puso. Nais niya na buong magtiwala tayo sa katapatan. Alam niyo po, modesty aside, yung mga kapatid natin, di ba, meron silang tinatawag na, gustong ko po yun, kasi yun yung kultura ko back then. Wala akong, sabi ko nga, marami akong kaibigan sa iba't ibang mga klaseng sekta. No? May kaibigan ako sa mga tawag nilang Christians, Baptist, ganun. May kaibigan niya ako sa INC, may kaibigan niya akong marami akong kaibigan Catholics, no? Adventist, marami akong mga kaibigan. Kasi nasa tao yun Gusto ko yung sinabi ng isang Baptist na, sir, nasa tao din yun sa tao. Sa akin, sir Kasi same kaming work. Sabi niya, sir, sa tao kasi yun yung kabutihan. And it's true. Nagustuhan ko yung sinabi niya. Hindi siya realistic person din siya. Hindi siya ay kami, oo, magagaling kami, matutuwid kami na yung maliligtas. Hindi. Sabi niya, sa tao kasi yun, sir May mga membro din sa amin na hindi maganda. May mga membro din na hindi na mababait. Di ba? So, balikan natin, nasaan na ba ako? So, ganun So, kailangan na tapat yung ating puso, no, sa paglilingkod. Hindi tayo maimpluwensyahan ng mundo. Di ba? Kasi yung mundo ngayon, lahat ng influence ibibigay sa atin. Ay, yun naalala ko na. Yung mga kapatid natin na meron silang parang resort, doon sila nanatili. No? Yung parang nagre-retreat sila doon, kumagawa sila ng mga retreat. Nagustuhan ko yun. Imagine natin buong buhay nila na gusto nilang ialay sa Panginoon sa paglilingkod. Diba? Tayo naman, bilang Latter-day Saints, we are in the real world. Hindi tayo umaalis sa real world, pero dito sinusubok yung ating faith. Dito kasi araw-araw hindi tayo lumalayo, nagtatrabaho tayo. Mga kapatid natin, nasa isang lugar sila na safe. No? Pero andun tayo, nakikibaka tayo. No? Nakikipaghalubilo tayo sa trabaho, nakikipaghalubilo tayo sa araw-araw. So dito talaga makita natin yung ating pananampalataya. Kaya be patient sa sarili mo. Di ba? Kasi hindi ka perfecto. Pero mayroon kang oportunidad na magbago, oportunidad na matuto at magiging ganap balang araw. Hindi ko naman sinasabi ngayon. So katotohanan ay hindi nakasukat sa popularidad. Noong panahon ni Elijah, mas marami ang sumunod kay Baal kaysa sa Panginoon. Imagine natin na isang propeta lang sa side ng tunay na Panginoon, tunay na Diyos, at
450 kay Baal. Ang hari, reyna at karamihan ng bansa ay nasa panig ni Baal. Ngunit ang dami ng naniniwala ay hindi batayan ng katotohanan. Doesn't mean kung maraming naniniwala sa isang bagay, yun ang totoo. Ang katotohanan, minsan masakit. Minsan, natatamaan tayo. Pero pag minahal natin yung katotohanan, doon natin mararamdaman yung tunay na kapayapaan. Tunay na pagmamahal. Kasi pag mahal mo yung tao, kinokorek mo eh. Pag mahal mo yung tao, tinutuwid mo. Pag mahal mo yung tao, concern tayo sa kanila. Diba? Nakikita natin yung kaibigan natin, mali yung ginagawa niya. Kinoconsider lang natin. Kasi mahal natin, hindi. No? Pag hinayaan natin yung ibang tao na gumawa ng mali, and we consider ourselves na kaibigan, tunay tayong kaibigan sa kanya, hindi yung tunay na kaibigan. Pinapahamak natin yung kaibigan natin na walang tunay na kaibigan na ganun. No? Kahit na konti lang ang sumusunod sa tama, dahil yun ang tama, yun ang katotohanan. No? Hindi yun nakabase sa popularidad. Ito yung uso ngayon, sundin natin. Normal lang yan sa papanahon ngayon. No? Ang Diyos ay buhay at nakikinig sa mga panalangin. Buong araw na sumigaw ang mga propeta ni Baal, ngunit walang nangyari. No? Correction, no? Binanggit ko, hindi. Yung nasunog is yung mga handog. At doon ang handog ni Elijah ang nasunog. Hindi sa mga handog na mga propeta ni Baal na 450. Okay? Ngunit nang nanalangin si Elijah ng may pananampalataya, agad na sumagot ang Panginoon sa pamamagitan ng apoy. Kaya maraming naniniwala. So, kahit isang tao lang ang nanalangin faithfully at totoo, gagawa yun ng difference sa buong mundo. No, ang Diyos ay hindi malayo o walang pakialam. Naririnig niya ang ating mga panalangin at kumikilos ayon sa kanyang kalooban at panahon. Kahit nakatago kayo, kahit hindi kayo kilala, introvert kayo, parang ako no? Basta gumagawa po tayo ng difference, it will change the whole world. Kasi naniniwala ako sa isang Diyos. Ang Diyos na makatarungan, mapagmahal. Ang Diyos ni Abraham, ni Jacob. Ang Diyos ni Isaac. Ang Diyos ni David, ang Diyos ni Solomon, ang Diyos ng Israel. No? Kaya bata pala, since ako'y nakapagbasa ng banal na kasulatan at nakikita ko sa buhay ko yung influence niya araw-araw, yung joy na binibigay niya sa akin. Diba parati ko sinasabi, pagtingin ko sa mga punong kahoy, pagtingin ko sa mga kaulapan, naramdaman ko yung presence ni Heavenly Father. Naramdaman ko yung presence ng Diyos. At ayokong mawala sa Kanya kasi hindi na tayo pabata. No? Sabi ng Panginoon, if you're a child, talk like a child. If you're becoming a man, then you be a man. It's time for us to be a man of God. No? Tao ng Diyos. Ang isang taong tapat ay maaring gumawa ng malaking kaibahan. Isang tao lamang si Elijah laban sa daan-daang propeta ni Baal. Sa paningin ng mundo, tila wala siyang pag-asa. Ngunit, nasa kanyang panig ang Panginoon. Pag nasa panig natin yung Panginoon, bakit tayo matatakot? Hindi kailangan marami upang makagawa ng pagbabago. Ang isang taong may pananampalataya ay maaaring maging instrumento ng Panginoon o ng Diyos upang pagpalain ang marami. No? Ang mga halimbawa ay nagpapalakas ng pananampalataya, ngunit ang tunay na layunin ay pagbabalik loob. Ang apoy mula sa langit ay kahanga-hanga, ngunit ang pinakamahalagang himala ay ang pagbabalik ng puso ng mga tao sa Panginoon. Kasi ang layunin ng himala na yon ay hindi lamang upang mangmangha ang mga tao, mamangha sila, kundi upang mas mapalapit tayo kay Jesucristo. Diba? Pagkatapos ng pagtatagumpay sa bundok ng Carmel at muling pagkilala ng mga tao sa Panginoon, bumalik ang ulan sa lupain. Madalas na sumusunod ang mga pagpapala matapos ang pananampalataya, pagtitiis at pagsunod. My dear brothers and sisters, napaganda po ng lesson natin ngayong araw na ito. Ako po'y na-recharge, ako po'y nagkaroon uli ng, alam niyo po yun, ng masagana. Sabi ko sa sarili ko, I am
focus. No? Dapat focus tayo. Kung ano yung pupunta natin doon, yun lang. Kasi ang temptasyon nasa palibot lang po natin. Ang mga trials, pag dumating sa atin, pagsama natin yung Diyos, ma-overcome po natin. Huwag natin hayaan yung pera, kapangyarihan, popularidad, social media, bisyo, sariling kagustuhan na sumira ng ating pagkatao. Handaan po natin yung pagsisisi ay pribilehiyo na binigay sa atin ng Diyos. Enable us to learn, enable us to grow in this world. Tandaan po natin, the truth will set us free. Ang totoong disipulo ni Jesucristo ay sumusunod at nakikinig sa Kanya. Ako po'y nagpapasalamat sa binibigay sa akin ng Diyos na kaalaman araw-araw. Even though alam ko marami pang mas matalino, mas powerful magsalita. But I am grateful for this opportunity na binigay ng Diyos sa akin na makapaglingkod sa Kanya sa araw na ito. Na nagsimula yung araw natin sa panalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan, at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Paglilingkod. My dear brothers and sisters, hindi gusto ko pong ulit-ulitin na hindi po natin kaya mag-isa. Hindi ko po pwedeng i-claim na ako yung nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ako po ay exempted na. Handaan natin yung tagtuyot na nangyari sa bayan ng Israel. Kahit po mga faithful ay naranasan din nila. Pero how we adapt, how we react on that situation, yun po yung pinagkakaiba. Napalakasin nawa tayo ng Diyos. Bigyan niya po tayo ng kalakasan, bigyan niya po tayo ng kasaganaan, at bigyan niya po tayo ng walang hanggang awa niyang grasya. At lahat ng ito ay aking iniiwan sa pangalan kanyang anak na si Jesucristo. Amen.